relationship kay Lord, yung prayer na, yung talagang prayer yan. Kahit saan tayo, before go to work, kailangan natin din yun makipag-ano sa Kanya. Personal relationship natin yun kasi ino-offer natin sa Kanya yung trabaho natin. Yung gano'n, kaya sa umaga, yung pagdarasal, di ba, pagkain, yan, mga personal relation na natin kay God yan. Yung sinasabi na gano'n, be open. Yun nga po yung sinasabi, open tayo kay Lord. Huwag tayong mahihiya magsabi kung ano yung nararamdaman natin, sabihin natin. Give natin lahat kay Lord. Yung mga, natin, pakiramdam, yung mga gusto po ba natin. Tapos, ayun din, di ba, tapos pakinggan natin si Lord. Meron, di ba, mga pare, for example, ang pare sa church, di ba, nagsisimba, yung kanyang homily. Gusto ni Lord, pinakikinggan natin yung, kasi hindi yun yung pare yun eh. Di ba, lagi sinasabi, yung nagsasalita, si Lord yun, nasa pare yung Holy Spirit. Kaya kailangan gusto ni Lord, nakikinig tayo sa mga salita. Yun yung makinig po tayo. Parang sa magulang natin, di ba gano'n nakikinig tayo? Ganun din po yung dapat natin gawin sa para kay God, makinig tayo sa mga family, yung mga sa mga Bible, yung ganun po mga samples na tapos yun nga po, paulit ka lang, sinasabi lagi tayo magdasal. Tapos, importante po ang sinasabing ating pagkain, alam po ba natin kung ano yung pagkain natin, yung yun po yun yung Bible, magbasa ng Biblia. Diba? Yan po yung gabay natin. Yan yung may tawag po doon. Oo, yun, diba? Yun yung natin, yung Bible, magbasa. Yan po yung talagang pagkain natin. Ang pagkain, Bible kasi pag nabasa tayo, ang Bible, yung salita po yung nandoon. Kaya yun yung pagkain natin, yung salita ng Diyos. Yun yung yung kinakain natin, yung kasi nababasa natin, yung sinasabi, kinakain natin, yun yung Bible, kailangan po talaga sa buhay natin yan. Kasi salita ng Diyos yan, kung binabasa natin yan, pumapasok sa katawan natin, nandito sa mind natin, nagiging nagkakaroon yung Holy Spirit ba, dumarating sa pagkatao po natin yun. Ayan. Okay. Ayan. Kasi yung sample, nahuli lang po yung sample na yan po yun, di ba? Nung po to nung nakaraang April to, recollection. Yan po yung recollection noon, ayan di ba? Ang sinasabi din po niya yung mga sample, di ba? Pagdarasal tayo, yan, pagdarasal. Yan. Hindi yung magdarasal tayo, kailangan daw po yung nasa puso yung pagdarasal natin. Kaya number 1 din po pala kailangan natin gawin, may katotohanan ng Diyos. Pupunta tayo ng simbahan. Magdarasal po tayo lagi. Yan. Yung magdarasal tayo, yun. Yan. Relationship natin kay Lord yan eh. Kasi siya yun sa loob ng simbahan. Sino ba ang topic ng pari? Ano ba yung topic nun? Diba yung Word of God? Yun yung doon eh. Yung salita ng Diyos. Kaya yung sinabi, makinig tayo. Maging pagkain natin, yun yung word ni Lord. Yan. Kaya, yan po, personal relation din po natin kay Lord yan. Yung pumunta tayo sa simbahan. Pagdasal. Yan. Yan po yung mga Tapos, gusto rin po ni Lord, yung pag sa simbahan, diyan tayo pupunta para nandyan din po yung sa simbahan, kailangan din yung relation natin kay Lord, yung sinasabi huwag tayo mahiya. Kailangan natin aminin yung mga kasalanan din natin. Huwag yun, nagsimba na ako okay na yun. Hindi na ako hindi na ako magko-confess, okay na ako. Hindi po yun. Kailangan din po natin humingi ng yung kapatawaran sa mga mag-confess. Yung confession po, kailangan din po natin yun. Yun yung mga natin kay God. Paano natin napapatuloy mahal natin si God? Kasi tayo sa sarili natin, inaamin, alam na ni Lord kung ano yung mga ginagawa natin, kung ano yung nasa loob natin, di ba? Pero mas gusto pa rin ni Lord na nanggagaling sa bibig natin. Yung bang inilalabas natin sa puso, inaamin natin sa Kanya. Maski alam niya na, kailangan pa rin natin aminin kay Lord yung mga ginagawa natin na hindi maganda. Yan ang yun yung sinasabi
sinasabi na nakakapagpapasaya sa kanya, relation natin sa kanya kasi yan, umaamin tayo sa mga kasalanan natin. Yung mga ganun, yun po yung sa confession na inaano dyan. Ayan, keep our mind clean and holy. Yan, sample lang po yun yung kay Mateo, yung sa 5 verse 5:28 po yun. Tsaka yan sa 7. Yung sa kay Mateo kasi dyan, yan sabing everyone who look at a woman with lust. Yung may pagnanasa, yun, kasalanan na po pala yun. Yun, with lust. May mga, yung pagnanasa ba, yung, di ba, meron, yun. Kaya di ba, pag nagsisimba tayo kanina sa church, gawin yung kanang ganon, sin na po pala yun. Adultery na, kung tawagin. Adultery na yun. Nagnasa ka sa kanya, nakiapid, ibig sabihin pala nun, nakiapid ka na rin sa kanya noon. Tingin lang yun kaya hindi din po pala dapat yun. Yung pagkaano, kailangan talaga, pag tumingin tayo, pagnanasa pala. Ayun na, adultery, sin na po pala yun. Tapos yung sa 7, yung kay Matthew 7:15, yung judgment po yan. Huwag tayong manghuhusga ng ating kapwa. Hindi po pala maganda yung, hindi gusto ni Lord yun. Yung panghuhusga sa ating, yung husga. Kasi once na hinusgahan mo ang kapwa mo, uhusgahan ka rin syempre ng Diyos. Yun. Kung anong ginawa mo kung ano yung panghuhusga mo, kung gaano karami yun, ganun din ang ibabalik ng Diyos sa'yo, ganun din karami. Kaya, paano tayo makakatawag, pag-evangelize ng ating mga brother and sister sa sarili mo, ikaw hindi mo nakikita yung your own, yung dumi mo ba? Sa sinasabi, di ba may kasabihan ganun, yung muta mo, yung sarili mo muta, hindi mo nakikita, paano mo lilinisin yung muta ng iyong sister, yung kapatid, ganun. Kaya hindi po tayo makakapag kung sarili natin, pinupunan natin yun, tapos hindi natin alam yung sarili nating kasalanan, mas nakikita natin yung kasalanan ng iba. Hindi yung sarili natin, hindi natin kita yun. Yun nga yun hupuhusga tayo, ganyan pala siya. Yung panghuhusga mo pala, kasalanan na yun Paano ka nga talaga makakapag evangelize, makakaano ng yung kapwa, ng mo, yung gano'n. Kaya kailangan po pala, iwasan natin yung gano'n na masyado tayo yung panghusga. Yun po yun sa kay Mateo 7:15. Use our mind according to God's truth. Preoccupy our mind with things of God, protect and preserve our mind from unholy influences. Use our minds for God's purposes. Yun. Simple lang naman po yung dyan use our mind according to God's truth. Sabing ganon, gamitin natin yung isip natin sa, yung halimbawa, yun sa church, ganyan. Gawin natin, magbasa tayo ng Bible. Huwag tayong pumasok ng mga unholy. So, yung nandiyan po pumapasok yung panonood natin ng mga sine, internet, yung mga ganun po na mga yan yung unholy po yun, influences. Hindi po natin, simple lang, huwag natin gawin. Ganun, huwag natin gawin. Yung sobrang panonood na nandun naman, meron din tayo mga time na kailangan nga din natin mga ganon. Pero yung sinasabing kong open yung natin, may oras na ako, may time na ako, gagawin mo, takbo ka agad dun sa, syempre, kung saan ka, sa mundo, kung saan ka masaya, nanood na ako ng sine, mag-game center na ako, maggaganto na ako. Actually, pinagdaanan ko rin yan. Nagganto-ganto ako. Kaya lang yun nga yung sinabing thanks God, yung calling. Kaya mula nung napunta ako dito talaga never. Yan. Sabi, yun po, yun dapat natin iwasan. Yun yung sinasabi, dito. Yung pag-isip na sorry po Yun. Kailangan pala lahat ng ginagawa natin, iniisip natin para sa Kanya. Dahil gusto natin ng buhay na walang yun. Yung pala yung mga God's will protect, preserve our mind from unholy. Alam niyo po ba kung ano yung mga gods, yung mga pangako ng Diyos sa atin?
Diba? Sinasabing, gawin lang natin yung kanyang mga kautusan. Makakarating tayo sa buhay na walang hanggan. This is so talagang active every Wednesday yan. Isipin natin yan, sabi use your mind according to God's truth, according to the word. Sabi ganun, isipin natin lagi lahat ng ginagawa natin ay hindi lamang dahil nabubuhay tayo sa mundong ito, di ba? Isipin natin sa lahat ng ginagawa natin ay dahil gusto natin ng buhay na walang hanggan, di ba? Hindi dahil sa gawin na lang natin. Siyempre isipin natin yung sinasabi kung saan talaga pagdating na kung saan tayo talaga Hindi po ito hindi itong mundong ito yung talagang kalalagyan natin. Yung doon, yung sinasabi, may hinanda si God para sa atin doon sa yung sa buhay na walang hanggan. Yung po pala yung dapat nating paghandaan. Yung sinasabi na yung buhay na walang hanggan kasama si God. Gawin nating yun. Para alam natin kung paano tayo makakarating sa buhay na walang hanggan. Siyempre, ang gagawin nating guide, Bible. Basta doon natin makikita sa Bible lahat yung mga ating mga katanungan yung sa kanya. Lahat nasa Bible po yan. Kaya yung na gusto natin makarating sa buhay na walang hanggan, wala tayong dapat gawin kung hindi magbasa ng Biblia. Sa Biblia, itinuturo po lahat dyan kung ano yung mga dapat nating gawin. Bumenye, Tagalog. Hindi ko good eh. Daijoubu. Nasa ko siya, wari na pala. So, desu ka.